Hi guys, this is the Chinalas Chronicles and join me as I share with you my journey to turning my pain into purpose. So kakabalik ko lang. Pasensya na kung medyo maingay kasi may mga banda na nagpa-practice dyan sa labas. So ita-try ko na ma-explain ng maliwanag sa inyo. Kakabalik ko lang. So, di ba last week, na-share ko sa inyo na ginagawa ko yung novena kay St. Jude. Di ba yung nakalagay doon? Kay Novena to St. Jude, a prayer that has never known to fail. At sabi ko sa inyo, 4th day pa lang or 5th day na ginagawa ko yung novena. Every time na nag-novena ako, nakaka-receive ako ng text. Kasi nga, di ba, yung pinipray ko is financial breakthrough. Every time na nag-novena ako, biglang makaka-receive, 3 times na makaka-receive ako ng text galing sa bangko na pinag-loanan ko na pwede na daw akong mag-reloan. Although sabi ko nga, di ba, yung pinipray ko hindi sana reloan kasi gusto ko makabayad, hindi yung mababaon ako ulit ng utang, pambayad ng another utang. And then, sabi ko, baka ito yung answer ni God. Sabi ko nga, di ba, sa isang video na si God, minsan, ang ipoprovide lang sa'yo, yung ano lang yung importante, na sa tingin niya, yun lang muna. Minsan, hindi tayo sinasagot ni God na para sa lahat na. So, sinunod ko naman, pumunta ako doon, tapos nagtanong ako kung pwede bang mag-reloan, tapos ipa-extend ko na lang ng taon, bahala na, kasi feeling ko naman, bago naman matapos yung 3 years, mababayaran ko naman na siya. Naniniwala ako kay God. Tapos, pagdating ko doon, sabi, o nga pwedeng ma-extend ng another year, at nabawasan yung deduction from 18,000, magiging 15 na lang siya. So, yung take home ko, madadagdagan. So, di ba sabi ko nga sa inyo, kahit yung ATM na yun, may matitira doon, sinangla ko pa din yung ATM dahil nga doon sa negosyo ko, kapital. So, sinangla ko din yun. Kaya kung ano man yung matitira doon sa ATM na yun, kukunin yun nung humahawak ng ATM ko, yung card. Tapos, yun nga, madadagdagan daw yung, kumbaga mababawasan yung deduction ko, madadagdagan yung take home. So, ibig sabihin, isa pa yun sa in-answer sa akin ni God. Nasabi ko, bigyan niya ako ng financial breakthrough kasi nga nakasangla yung ATM ko. As in, zero ako. Paano ko papasok sa school, pamasahe, pangkain, pang snacks? Tapos yun, parang isa yun sa answer ni God na madadagdagan ako ng take home. So, may matitira sa akin, pwera pa dun sa kukunin ng nasanglaan ko. Pangalawa, ang sabi dun sa bangko, may matatanggap ako na 1 month na refund. Kumbaga, isang buong, sabihin na natin 18,000, makukuha ko by October. So, isa yun sa parang nasagot ni God. Kaya sabi ko, di ba, nag-promise ako na mag-pray ako ng another 30 days pag natanggap ko yung breakthrough. Pero wala pa naman ako natatanggap, pero tinutuloy ko na siya, nasa pang-4 na araw na ako na ginagawa ko yung novena, kahit wala pa akong natanggap. So, ito na, isa to sa sagot ni God. Although yes, hindi pa tapos yung utang, hindi pa nababayaran lahat, pero at least, talagang yung St. Jude, never known to fail. Kaya itutuloy ko na tong 30 days na novena. So, ang takeaway lang sa video na ito ay kung meron kang pinagdadaanan, wag mong ikwento sa family members, wag mong ikwento sa friends mo, ka-work mo, kay God. Kay God ka lang kumapit, kay God ka lang magsumbong, at makinig ka. Take time na makinig kung ano yung message niya. Kasi sasagutin ka ni God. Iba't iba lang ng way. So, thank you and follow for more para makapag-share ako ng mga ideas ko or thoughts and experiences ko dito sa journey na ito. Thank you!